yung pagbubukas ng kanyang mga bank accounts at pagkumpara nito doon sa kanyang salin. Game changer yon, no? Kaya, kung hindi mo madepensahan yung sarili mo, halimbawa sa grave threats, i-bore mo to death yung mga nanonood para yung damage mas mabawasan. Kaya, yun yung hindi ko masyadong maintindihan dito sa mga senador na yung ang dami nilang manifestation. Daming manifestation. Okay ka na, kota ka na Kota ka na, bakit mo bang papahabain pa? Unless it is a strategy to bore the people to death. At kung bored na yung mga tao, change channel na yon. 6 na oras Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tito Ronald, narinig mo yung issue about Senator Robin Hood Padilla and Angel Locsin? Ano ang dapat nating take away sa issue na yan? Una, kahit nagpapahinga na, retired na si Angel Locsin, hindi niya naiwasan na mag-comment. Yes. Robin Hood. Alas 3 ng umaga. Ako naman, nung pinapanood ko si Robin, munti ko lang hindi kayanin Nagsimula siya sa Romanov, tapos nag-end siya sa komunista siya. Hindi ko, nahirapan ako i-connect, no? Mula sa tatay ni Bongbong, mula doon sa, lagi kong binabanggit, nagsimula yung Romanov kay Baste doon sa rally sa Davao noong January 2024. Nagulat ako na meron pa yung Romanov Project. Laban sa mga Duterte. Sa kanila nagsimula yun Kuha nila yun threat sa mga Marcoses. Sabi ni Alan Peter, warning lang daw. Meron daw difference ang warning at saka ang threat. No? Katulad ng sinabi rin ni Alan Peter na yung threat ay threat lang talaga kung na-consummate yung threat. Kung na-consummate yung threat, hindi na siya threat. Hindi murder. na threat, oo. Kasi ibig sabihin nangyari na yung threat. Kaya natatawa ako doon sa mga arguments nung defense lawyer, senator, judges, no? Doon. Lalo na kay Pia, no? Kinumpara pa yung grave threats doon sa away ng mga labandera over sa sampayan, no? Ng mga boksingero. Pero yung pinakamagaling si Robin Hood, talagang mapapaisip ka. Lalalim talaga ang isip mo. No? Kung hindi ka talaga confused sa panahon na ito, you're not thinking clearly. No? Pinalolo ko. So, Tito Ronald, sa tingin mo, kasi sa tingin mo talagang confusing sila at sabi mo pa nga, nakakatawa itong mga pinagsasabi nila. Ba't nila pinagsasabi itong mga to, Tito Ronald? Ba't ganito yung asta nila? Bakit ganito yung mga salita nila? Ang tawag dyan ni Heraclitus ay 2,000 years ago. Sabi niya ay, character is destiny. Mukhang yun yung kanilang character Dati pa naman ganyan si Alan Peter, no? Nag-enjoy siyang pakinggan yung kanyang sarili. Hindi ganun karami yung ganun Tapos, ang problema na wala si Marcoleta, wala siyang katag team. So, ang tag team niya ngayon, si Pia, na dati naman hindi ganyan. No? So, nag-level up sila. Pero, ang problema, dapat man lang magpanggap ka na neutral or objective as senator judges. Mukhang silang tatlo, walang pagpapanggap Talagang pinapakita nila na sila ay nasa defense. No? Wala man lang kahit hint ng objectivity No? Kita mo naman yung comparison nila dun sa mga nasa majority. Minsan nga yung sinasabi ng majority, halimbawa si Risa Ontiveros, nagginagamit pa ng defense. Dahil very objective yung kanyang mga statement. Dito talagang subjectivity to the highest order Kaya hindi ko alam kung paano nila isusustain yan dahil yung kalahati nito is the court of public opinion. Tingin ko natalo sila. Yung court of public opinion. Kaya mismo yung defense nag-a-adjust Mula dun sa last week na ang daming objections, ngayon bawas na. Dahil siguro napagsabihan sila, teka, hindi naman ito regional trial court. No? Iba ito. No? Sui generis ito Ito ay parehong judicial process at saka political process. Ino-over-judicialize nyo yung process Sabi nga ni Attorney Tamase, Assistant Dean ng UP Law School. No? Nakalimutan nila, ito ay isang impeachment trial. Both judicial
and political. That's No? okay. Tito Ronald, isa na lang natin yung usapin kay Darna at saka kay Robin, ano. Dahil yung pinakamensahe ni Darna ay gising na. Do you think yung wish na yon ay posible para magising si Robin? Pero kayo ba, nasubaybayan nyo ba yung kanyang logic? Ha? Nasubaybayan? Hindi ko mahirap pero pinipilit naming sundan. Yun yung pinag-uusapan namin kanina off-cam. Oh. Parang naisip ko, ganito ba ako kabobo? Hindi ko naintindihan. So, hindi lang gising ang dapat na mensahe. Kaya may ibig sabihin doon. Hindi. May kasabihan kasi, a little knowledge is a dangerous thing. Okay. Gets. Okay, so nakaramdam ako ng konting pagka nararamdaman ko yung boredom mo dun sa nakalipas na anim na ba na session? Oo, anim na. Anim na sessions. Hindi ba ito tingin mo, Tito Ronald, ay baka part ng nila strategy na i-bore ang lahat ng mga tao, hindi na lang sila manood na. Kung ikaw nga mismo ay minsan bumibitaw ka mo. Well, sinabi ko yan last week Yeah. Sa The Big Story, na pinaliwanag ko bakit natatalo yung defense, pero pinaliwanag ko rin na pwede rin ito ay strategy. Dahil nga sa Court of Public Opinion, pag lumabas yung mga ebidensya labang kay Sara, kahit masurvive niya yung impeachment, magiging damage good siya. Halimbawa, yung pagbobotohan sa Lunes, yung pagbubukas ng kanyang mga bank accounts at pagkumpara nito doon sa kanyang salin. Game changer yon, no? Kaya, kung hindi mo madepensahan yung sarili mo, halimbawa sa grave threats, i-bore mo to death yung mga nanonood. Para yung damage, mas mabawasan. Dahil nga, sinasabi ko nga, yung evidence ay importante. Pero hindi yan ang pinaka-importante sa mga senator judges. Okay. Ang pinaka-importante sa kanila ay yung impact ng public opinion sa kanila bilang senador. Lalo na marami sa kanila re-electionist sa 2028. So yun yung kanilang magiging dominant political calculation. How the evidence will impact public opinion and how public opinion will impact the senators. No? Kaya malaking bahagi nito is political. No? Kaya yun yung hindi ko masyadong maintindihan dito sa mga senador na yung ang dami nilang manifestation. Daming manifestation. Okay ka na, kota ka na Kota ka na, bakit mo bang papahabain pa? Unless it is a strategy to bore the people to death. Yeah. At kung bored na yung mga tao, change channel na yon. Yes. 6 na oras ako, nag-i-splurge ako sa miniseries kung maganda. No? Kami din. Ako maganda. Tatapusin ko talaga. Hindi ko papayagang lumampas yung episode. Talagang tatapusin ko. Totoo. Diba, yung The Lioness, tinapos ko yun. Ayos. Isang upuan. Isang upuan. Nakapag-binge watch. Diplomat, isang upuan yun. Yes. No? Kahit walang tulugan. Correct. No? Di ba, Pero, pag-pick up naman sa Tuesday daw, mala fireworks naman, Tito Tama. Ronald. Baka sa Tuesday. Oo. dahil sayang naman tong Netflix Senetflix. series, di ba? Oo, kaya mag-ayos sila ng konti. Hindi ako sanay nang nabobore. Sayang subscription natin. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.